Nakasuot ng kulay itim si Zoe at nasita siya ni Annalyn. Bakit siya nakaitim? Hindi pa naman patay ang lolo nila. Nagtalo sila sa suot ni Zoe. Sinabi ni Annalyn na magsuserve sila pero sabi ni Zoe, andito siya, hindi para mag-serve. Pinaalala ni Annalyn na mga apo sila ni Lolo Pepe at may obligasyon sila na asikasuhin ang mga bisita nila. Umiwas muna si Zoe sa mga kaibigan ni Annalyn dahil naasar siya sa mga biro nila. Samantala napansin ni Doc Joy na parang hindi okay si Zoe. Sabi ni Zoe, my lolo is fighting for his life and yung mga tao, imbes na damayan ako, they're mocking me. So do you think I'm okay? Sabi ni Joy, Zoe, I'm your friend. Wag naman pati ako ay tatarayan mo. Nagsorry si Zoe. Gusto na muna niyang mapag-isa. Sabi ni Joy, tawagin na lang siya kung kailangan siya ni Zoe. Umalis muna si Joy at nag-iisa si Zoe. Naupo si Zoe at hinipo ang ulo. Parang nahihilo siya hanggang may narinig siyang boses na tinatawag ang pangalan niya. Paulit-ulit niyang naririnig ang pangalan niya. Nakaboses ng lolo niya. Natatakot si Zoe nang biglang sumulpot si Annalyn. Sinundan pala siya nito. Nagalit pa si Zoe kay Annalyn. Tanong ni Zoe kay Annalyn, ikaw yun, di ba? Nagtataka si Annalyn. Ha? Anong ako? Sabi ni Zoe, ginaya mo ang boses ni Lolo Pepe. Bakit mo ginawa yun? Ha? Tinatakot mo ko. Bakit mo ginawa yun? Hawak ni Zoe ang braso ni Annalyn. Nagtataka si Annalyn. Umalma na siya. Inalis niya ang pagkakahawak sa kanya ni Zoe at tinawag ang pangalan niya. Natauhan si Zoe at nakatitig kay Annalyn. Zoe, anong nangyayari sa'yo? Mabuti pa magpahinga ka muna. Baka dala lang yan ang pag-iisip mo sa mga nangyari kay Lolo. Kung hindi man yan konsensya ay baka dahil pagod ka lang. Mamaya pa naman ang umpisa ng pagdarasal. Pwede ka pa magpahinga. Umalis muna sandali si Zoe. Samantala magkakausap sina Dr. Denise, Katie at Ray. Napag-usapan nila ang sitwasyon ni Don Pepe. Sabi ni Katie, maaaring maging katulad siya ni Doc RJ or mas malala ay magmistula siyang lantang gulay. Pero umaasa naman si Doc Ray na hindi ito mangyayari. Kaya nga sila lahat narito para sa kanya at pinagdarasal siya. Sa kabilang banda, nakausap ni Lynette si RJ. Kinomfort niya ito habang naghihintay sila sa pag-uumpisa ng prayer vigil. Pinapayuhan at pinapalakas niya ang loob ni RJ. Sabi ni Lynette, sigurado ako na proud sa iyo si Don Pepe. At kapag magising siya, yun ang unang-unang sasabihin niya sa iyo. Hinawakan ni Lynette ang mga balikat ni RJ na tanda ng pagsuporta niya rito. Salamat Lynette, palagi ka nandyan sa oras na kailangan ko ng masasabihan ng mga nararamdaman ko. Ang hindi nila alam ay may makakakita pala sa kanila. Samantala nagpunta rin si Moira sa prayer vigil. Nakasuot naman siya ng kulay pula at halatang lasing. Niyakap niya si Giselle at binate. Oh, hi Giselle, my poor sister-in-law. Sumagot si Giselle. Bitawan mo nga ako, bakit amoy alak ka? Lasing ka, hindi ka dapat naririto dahil baka kung ano ang iskandalo pang gawin mo. Tandaan mo, dalawa kayo ng anak mong persons of interest. Wala ka talagang konsensya talagang pinaninindigan mo ang kasamaan mo. Sagot ni Moira, narito ako para makisimpatsya kay Don Pepe. I'm sorry kung nakainom ako dahil hindi ko matanggap ang mga nangyari sa kanya. Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Nakikisimpatsya lang ako. Nalulungkot. Samantala sa patuloy na pag-uusap ni Lynette at RJ, nakita ito ni Denise at Michael. Agad namang tumawag si Michael kay Carlos para i-update si Carlos sa mga nangyayari kay Lynette. Sinumbong niya, i-update lang kita. Nakita namin magkausap kanina sina best friend at saka si Lynette. Nagyakapan pa nga sila. Nagtataka naman si Denise. Bakit mo sinusumbong sina Lynette at Doc RJ? Sagot ni Michael, hindi naman pagsusumbong ang tawag doon. Ikinukwento ko lang na magkausap sina Lynette at RJ. Wala naman sigurong masama.
Hindi naman ganoon si Carlos para magselos agad sa dalawa. Hindi naman kumibo si Denise. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap.